Yun, so Jen, hawak ko yung microphone. Ano naman ang naramdaman mo while doing the lesbian scene with Aika? Actually po, kinilabutan po talaga ako kasi girl to girl eh. First time? Hindi. Na-try ko na before, so nung na-try ko sa kanya, iba kasi yung chemistry namin. So kinikilabutan ako habang ginagawa yung scene namin. Panoorin niyo na lang po. Panoorin niyo na lang po kasi iba po talaga yung ginawa namin dito. Kaya kikilabutan po talaga. Ikaw, Aika, bakit kinilabutan sa'yo si Jen? Hindi ko rin po alam, pero for me naman po, as a katrabaho si Jen, super comfortable, and then super ate-ate, and super friends lang talaga. Wala kami naging kailangan and all sa buong cast, and then syempre kay Delcy, siya yung tumulong sa amin ma-develop yung mga kailangan namin ilabas habang ginagawa yung mga scene. Pangilang lesbian scene yan? Girl to girl. Siguro mga 3 or 4 po. So, hindi na ako ganun hindi na ako ganun panibago sa girl to girl. Pero iba talaga yung kay Jen. So, ayun, hopefully, abangan niyo po guys kasi marami talaga unexpected scenes. Pwede mong pakimension yung ibang mga nagawa, yung 3 or 4 films na may lesbian scene? Yung with Ate AJ Raval and then kay Angelica Cervantes. Kaliwaan po. And Yun, kaliwaan. Tapos bata pa si Isabel po. Ano pa? L po. Jen, ikaw, ano yung nagawa mo na? Bisyo, Araro, and yung latest ko po yung TL. Puro may lesbian scene. Yung mga first, second movie ko po, actually, lagi po akong threesome. Threesome lagi. So, first ko, so sanay na rin ako sa girl to girl. Yung TL naman, wala akong threesome doon, walang girl to girl. Dito meron po. Ayun, last na lang sa inyong dalawa, diretsong tanong. Sa tunay na buhay ba, naka-experience na kayo ng girl to girl? Ako po, yes. Kasi na-curious ako before sa pagkatao ko, bakit gano'n. Pag nanonood kasi ako, okay lang ba? Sabihin ko, pag nanonood kasi ako ng porn, nagkaka-interest ako sa girl to girl. So, tinry ko before. Ano na-realize mo? Mas gusto ko pa rin yung lalaki. Masarap lang talaga kumain ng babae. Thank you, Jen, for being honest. Uulitin mo ba ang pagkain na yon? Of course! So, pero hindi ka lesbian? Curious ka lang? Curious po. Pero feeling ko may bi personality talaga ako. Yes po. May boyfriend ka ba? Wala po. 2 years na akong single. Okay. Thank you for being honest, Thank Jen. you po. Ikaw ay ka, in real life, nagka-girl-to-girl experience. So, ako po wala po talaga ako naging experience para sa mga men lang po talaga, gano'n. Into men talaga kayo, into girls, gano'n. Pero ewan ko may time kasi na nagkaka-crush talaga ako sa girls. Ewan ko, tapos nung habang nagsisin kami ni Jen, super nagalit talaga ako. Parang sobrang Diyosa niya, gano'n. Kaya, sobrang sarap niya talaga katrabaho. Iba yung feeling na kapag siya, alam mo yun, like unlike sa ibang mga naka-work ko, siya yung the best. Normal naman yung nagkaka-crush sa babae. Opo, pero minsan kasi parang napipil ko na, parang alam hinahawakan nila yung body ko. Ewan ko may mga din akong feels, ewan kung normal yan na. Pero ayun yung feel ko minsan, parang feeling ko, dumidikit sila sa body ko, or ano kayang feeling if hahawakan ko yung isang girl na may karelasyon talaga ako. Like, hindi yung puro libog lang, gano'n. Paano kung may relasyon ka, may gano'n? Iniisip ko rin yung minsan. So, hindi ka lang kung normal or what. Pero siguro katulad din kay Jen, parang napapaisip din kami rin talaga. Curious ka na. Yeah, curious din po. Last na ay ka, sino ang celebrity crush mo na babae? Actually, si Catherine po, super nagaganda naman sa body niya. And then, super fit niya kasi. Ibang-iba talaga yung aura niya sa yung madlang people. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Okay. Thank you and congratulations. Thank you po. Next, we have Alan Santuano, Stars for the Kids. Hello, good morning everyone. Tanong ko lang dun sa cast members, sa dami ng mga, I don't know kung first time nyo bang Viva Max to or maraming beses na.
Pero what are the challenges you encounter doing this Kulong movie? Ano yung mga challenges that you encounter? Not giving too much about the scene or everything, di ba? Siguro JD first. Challenging po. Siguro, yung challenging sa akin is yung paano ko ihiwala yung character ko na nagawa ko na sa mga past movies ko. At paano ihiwala yung character ko dun sa mga ibang character na napanood yun na sa Viva Max. So, yun yung parang, regarding naman dun pag nasa taping, wala naman masyado kasi sobrang ginaib kami ng director namin at saka yung mga co-stars ko, sobrang solid lang. Ito yung siguro, itong film na ito yung pinaka-solid na banding na nagawa kahit ilang days lang kami doon. Thank you. Thank you. Aika? Super, wala po kasi talaga akong masabi sa mga ka-characters ko, and then lalo na kay Galaxy. Super nagpapasalamat ako kay Boss Nick and sa lahat ng mga nag-cast sa amin kasi ewan ko, super gaan nila katrabaho eh. Yung tipong parang kahit anong oras na kayo matapos sa shooting, pero gusto ko pa rin makipag-usap sa kanila like deep talks, ganun. Iba yung bonding ng Kulong, iba talaga sa lahat ng napuntahan kong mga shootings and all. Thank you. Okay, Jen. Ako naman, challenging part wala kasi lagi ko ine-enjoy yung work ko. Tsaka sobrang galing kasi ni Direk Sid, parang tropa lang namin talaga siya as in talaga. Kaya ayun, wala naman challenging part kasi magaling din yung pag-guide sa amin ng director. Tsaka yun nga, katulad din ang sinabi nila, sobrang gaan ng work, para kami hindi nagtatrabaho, para kami naglalaro actually. Kung makita niyo lang yung mga BTS namin, sobrang nakakatawa. Ayun po. Bago si Caris, tanong ko lang kayong dalawa kasi kayo merong girl-to-girl scene dito. Ano yung mas mahirap or mas madali? Yung maka-eksena yung lalaki or maka-eksena yung kapwa babae? Mas mahirap sa inyo? Mas madali? Actually po, medyo hindi naman po ako masyadong nahirapan kasi yung role ko po, sobrang lapit niya po sa personality ko in real life. So, sobrang na-enjoy ko lang po siya. And when it comes naman po sa katrabaho na lalaki at babae, parehas naman po, si JD naman po at saka yung other cast po na lalaki. Sobrang gentle po nila and kinakausap po nila kung ano yung restrictions ko, kung ano po yung bawal, ganyan. So, na-enjoy ko lang din po talaga yung trabaho ko. So, wala pong kailangan. Yun. Si Jen, saka si Aika. Ako mas comfortable ako pag babae, talaga yung cool. Talagang mas comfortable sa akin. Kasi lalaki, titignan ko muna kung okay kami sa kiss. Eh, yung girl, at sarap pumis kasi yung girl. So, mas comfortable talaga ako sa babae. Para sa akin. Pero sure ka naman sa iyong sexuality? Yes. Now, Diba? for now. For now. Okay, Aika. Ako rin po, para sa akin, mas nadadalian ako sa girls kasi alam nila yung mood, alam nila yung mga galaw, and then as a girl, parang comfortable talaga kasi super dami kong girls na friends, and then sa mga guys naman, bilang rin, and then may time kasi na parang may mga friends ko kasi na lalaki, parang may na-off limits sila sa mga bonding namin. So, pero okay naman si JD and lahat ng mga kasama namin. Pero yun, sa girls talaga ako mas komportable and then mas nai-enjoy ko yung trabaho ko kapag girls to girls talaga. Ganun. Thank you. Tanong ko lang kay Direk. Kasi nung hindi pa pinapakita yung trailer, ang mindset namin, nasa kulungan yung mga scene. Yung pala, this is a barkada movie na parang gusto mag-explore. Saan nagsimula yung istorya nito? And I don't know, related ba to your own experience to? Kung bakit nagawa? Paano nagsimula yung istorya ng Kulong? Actually, kinig siya sa akin ng iba. Yung Kulong, for VMX experience. Nung una, nung chinek ko siya, parang ano na siya, wala pa nga siyang girl-to-girl nung pinig siya sa akin. So, sabi ko, sige ko, gawin natin. And then, doon na nagsimula niya yung mga creative process, syempre yung mga experiences, pinasok ko na rin dun sa loob ng film. Well, yun, yung Kulong na concept is creatives talaga. And then, pinalawin ko lang siya, you know.
So, parang ganyan ako na yung kulong, isa siyang, kung ano natin, parang bigat-bigat niya kulong eh, no? Pero hindi, isa siyang heartfelt drama. Sobrang light lang niya, kung tutusin, it's about friendship, na parang kulong, meaning, kabaligtaran siya ng pelikulang ito. Kulong is pagpapalaya. Okay? Itong pelikulang ito is about pagpapalaya sa sarili, sa sexualidad, at sa mga kagustuhan ng isang mga kagaya ng karakter nila, Carice, Jen, at Aika. Yun. Yun yung kulong. Bakit hindi na lang laya kaysa kulong? Parang ang Ewan ko layo. sa creatives. Ayun. Hindi, parang kasi nagkulong sila sa isang lugar. Ayun. At doon sila lumaya. Yeah. Direct, before I end up, last question ko sa'yo. Please tell us something on yung background mo before ka. Is this your first Viva Max ba? Or parang may mga ibang mga films ka nang nagawa aside from this? Hindi. Pangatlong Viva Max film ko na to, na ako yung director. So, I've been in X, Ian Durano. Isa ako sa director noon. And nakagawa na rin ako ng full length, yung Hibang, kay Rica Gonzalez and Sahara Bernales. And before ako mag-direct, nag-AD ako, assistant director and production designer ako ng iba-ibang director, kagaya nila Direk Roman. Ayan, kay Direk Roman talaga ako nag-start ever since, parang 5 years na ako nag-work sa kanya. Siya rin yung nagbigay sa akin ng opportunity to pitch a concept sa Viva. So yun, nag-AD ako sa kanila, kay Direk Roman, Direk Christian Paulo Lat, Direk Bobby, ayan, and Direk Ayer, yun, marami pa. So yun, naging assistant director ako hanggang sa nabigyan ako ng opportunity for this one. Okay. Thank you everyone. Congratulations. Thank you po, thank you. Jean. Thank you. Thank you. That was Alison Con on Stars for the Bits.